sorry. Ito pa isang masakit, ha? Hindi. Anin ko na lang. Kakamayin ko na lang para ano. Ayun na nga, nakaubad na ako. Ayun, ipapakita ko sa inyo yung nipple piercing ko. Ayan. At sasabihin ko rin kung bakit ako nagpa-nipple piercing, anong reason, at bakit ko naisipan magpahikaw sa utong. At syempre, isasama ko na rin kung nakakadagdag libog ba talaga siya sa sensitivity sa utong, yun, yung mga ganong bagay. Ngayon, pag-uusapan natin yung tungkol sa nipple piercing ko. After a month. So, kailangan pa mag-chest day ng mag-chest day para gumanda ang aking chest at bumagay ang nipple piercing ko. Not bad sa 2 months na nagji-gym. Medyo nagkakakorte na siya. Ayun, December 31, 2025 ngayon nung ni-record ko to. And ilang oras na lang 2026 na. And kita nyo naman naka-ID pa ako dahil kakagaling ko lang ng trabaho. Ayun, kaya nga pala ako nag-record ng video. Ang tagal ko nang hindi nag-record ng video ng sarili ko. I think more than a year na yata. Ayun, konting life update lang. Magto 2 years na ako sa work next year. So, grateful naman ako doon. And, nag-gym na nga pala ako. 2 months na akong consistently na nag-gym. 5 days a week, 1 hour and 15 minutes a day. So, yun na nga. Since nag-gym na ako, sisingit ko na kung bakit ako nasa harap ng camera is dahil since nag-gym na nga ako at gumaganda na yung chest ko, hindi naman sobrang ganda, hindi naman sobrang laki ng chest, hindi sobrang laki ng pecs. Siguro may improvement naman sa loob ng 2 months sa mga ginagawa ko sa gym. And ayun, nagpahikaw ako sa utong dahil for me, maganda sa lalaki tignan pag maganda yung dibdib, yung chest, pag pump sa gym yung dibdib tapos merong hikaw sa utong. Para sa akin, ang hot tignan, lalo na pag naka-muscle shirt yung guy, tapos medyo sumisilip yung utong, tapos malaki katawan, malaki dibdib, kita yung nipples. So, ganyan yung gusto kong aesthetic or ganun yung gusto kong forma para sa akin sa future. Since 2 months pa lang ako nag-gym at feeling ko naman, sana tumagal siya ng years and years at maging ma-maintain ko yung gumanda yung katawan ko if ever at ma-maintain ko yung magkaroon ng magandang katawan if ever na lumaki yung katawan ko at ma-maintain ko siya. Ayun, ano pa ba yung mga reason kung ba't ko piniling maghikaw sa utong? Siguro dagdag wow factor na rin pag maghuhubad or nakatopless, like for example sa public places, sa sauna or sa beach, sa public swimming pool, o kung ano man, kung lalabas man ako ng nakatopless tas bibili ng coke sa labas, 'di ba? Parang wow, 'di ba? Ang cool tignan pag nakahikaw sa utong. And syempre, yung sensitivity na din na sinasabi nga nila na pagka raw nagpahiko ka sa utong nakakadagdag libog daw, which is true, lalo na is yung para sa akin yung sensitive area ko talaga is sa utong. And siguro habang nagsasarelay or whatever, mas prefer ko na nag-nipple play ako habang nagsasarelay. So nakakadagdag talaga siya ng sensitivity lalo na pag malamig yung panahon or naka-aircon. Siyempre ang tendency yung barbell or yung hikaw lumalamig din at yung utong is nalalamigan ng hikaw, which is nakakadagdag sensitivity din. At syempre, ito pa yung isa na napansin ko. Ang napansin ko pa is pag nasasagi, for example, nakasando ako na muscle shirt. Syempre, parang guhit lang siya dito. Yung usually yung, anong tawag doon? Yung parang pangkabit sa balikat. So, usually yung sinusuot kong ganun is sobrang nipis na talaga. And
na ano yung utong ko nasasagi, which is na-arouse ako na, nakakalibog din talaga siya. And, syempre, hindi lang ako puro salita rito. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano na yung itsura ng utong ko a month after butasan. Nagpahikaw ako December 1 sa kanang utong. Tama ba sa kanan? Ay, hindi, sa kaliwa. Sa kaliwa ako nagpahikaw una. At yung pain, grabe, sobrang sakit. Like legit, sobrang sakit. Yung first 10 seconds na pinapasok yung karayom, parang, sakit. Parang nanginginig ako sa sakit. Pero nakaya ko naman. At after mabutasan, matusukan ng karayom, nung hinihikawan na, dumudugo siya. As in, dumudugo. So, I think yung first 8 hours after mahikawan, continuous pa rin yung bleeding. Dumudugo pa rin talaga siya. So, nung nahikawan na yung kaliwa kong utong, and then, ano pa ba? Nung nahikawan na yung kaliwa kong utong, syempre hindi ko kaya yung dalawa eh. So, baka mahimatay naman ako nun dahil hindi ko kakayanin talaga yung dalawang hikaw agad sa magkabilang utong sa isang araw. Hindi ko kaya yun. So, ang ginawa ko muna is nagantay ako ng 24 hours para balikan yung kanan na hindi pa nahihikawan. Tapos, nagpunta ako sa ibang shop dito lang sa Montalban kasi yung kaliwa ko, pinahikawan ko siya sa Cubao. 1,500 yung binayad ko. Yung sa kanan naman, kinabukasan, dito lang din sa amin, nagpahikaw ako sa halagang 850 pesos. Sa kanan, sa kaliwa pala, lalaki yung naghikaw. Sa kanan naman, babae yung naghikaw. So, 850 si ate, 1,500 yung singil ni kuya. Ang tanong dyan is, mas kanino ako nasaktan? Para sa akin, mas nasaktan ako kay ate. Kasi, ang ginawa niya, yes, magaan yung kamay niya. Pero, kaya mas nasaktan ako kasi nga, yung process niya is hindi siya gumamit ng forceps. Kumbaga, mas nagulat yung katawan ko or mas nagulat yung utong ko nung hinikawan ako. Kasi biglaan eh. Kaya hindi naman mas masakit yung kabila, yung kaliwa, si kuya yung nagbutas. Kasi ang ginawa niya, pinamanhid niya na yung utong ko. So, paano yung ginawa niyang pagpapamanhid sa utong ko? Ang ginawa niya, kinurot niya ng forceps yung ganon, yung clip. So, doon pa lang, masakit na, namanhid na yung utong ko. Nung hinikawan niya na, hindi ko na napansin na nabutasan niya na yung karayom. Ay, nabutasan niya na yung utong ko ng karayom. Kasi nga, namanhid na. Kumbaga parang, ang higpit ng pagkakaklip niya sa forceps sa utong ko. Tapos, nanggulat na lang ako, may hikaw na pala. Kasi doon pa lang sa forceps, meron ng pressure. Kumbaga, grabe na yung pagkakakurot sa utong ko. Kaya, hindi ko masyadong naramdaman yung karayom nung pinasok na. Ayun. So far, tulog after ko mahikawan, 24 hours, surprisingly, nakakatulog naman ako ng mahimbing. Nakukumpleto ko yung 8 hours or 12 hours. Kasi, hindi siya sumasabit dahil yung hikaw na nilagay sa akin is yung hindi nakakasabit sa kumot, which is yung straight na regular barbell lang siya. For example, magsusuot ako ng damit, tapos dumatama yung damit ko sa utong. So, parang wala lang talaga. Actually, yung first week na nang nahikawan ako sa utong, nakakapag-gym pa ako, nakakapag-chest day pa ako. Yung aftercare naman, bumili lang ako ng saline solution at nilagay ko sa bote ng pang-spray at ini-spray ko siya sa magkabilang utong ko bago matulog. Isa to sa mga milestone ko ngayong 2025, ang makapagpahikaw sa utong. Siguro dahil isa na rin sa mga reason kung ba't ako nagpahikaw sa utong is dahil
kakanood ng porn. So, ang nakikita ko sa mga gay porn na napapanood ko or straight porn din, usually sa mga babae at sa gay porn sa mga lalaking muskulado, na may mga hikaw sila sa utong. Which is very common sa adult industry na may hikaw sa utong dahil ang nipple ay sensitive sa karamihan ng tao. And, syempre, isa na rin sa mga reason kung ba't ako nagpahikaw sa utong dahil kay Rihanna. At ayun lang naman yung mga nais kong i-share tungkol sa nipple piercing journey ko this year. Sana, last na tong body modification dahil ayoko nang magpahikaw. Kasi so far happy na ako sa mga piercings ko. Okay na ako sa tunnel, masaya na rin ako sa tunnel ko. Masaya ako sa nipple piercing ko. Okay naman siya, masaya naman ako sa lahat. Siguro dagdagan ko lang ng tato. Dito lang naman yung lalagyan ko ng tato, yung kaliwang kamay ko lang. Ang gusto kong punuin ng tato. Doon lang talaga ako naglalagay ng tato dahil ang tingin ko dito sa kamay na to is parang scribble sa notebook. Alam niyo yung high school tayo or elementary, yung laging dulo ng notebook natin yung kung ano yung dinodrawingan natin. So ganun yung tingin ko sa kamay ko, sa kaliwang kamay ko is para lang siyang scratch paper na pwedeng drawingan ng kung ano-ano. Ayun. Again, thank you so much and kakain pa ako dahil bulking mode ako ngayong year. So, maraming handa ngayong bagong taon and ayun lang, ano akong masabi. Ko alam kung bakit ako nagsasalita pa. Bye!